Time to cutting grass mga kamama. Maglagay na tayo nito sa tenga. So yan. Tapos magsasalamin tayo mamaya. So yan, papunta po siya doon sa aming ikakatgrass sa simbahan at saka sa sementeryo. Habang ako po ay magkakatgrass dito sa bahay namin. And then pagkatapos ko dito sa bahay namin, susunod ako kay Kapapa para mag-weed whacker. Tingnan natin yung ating gagamiting pang-cut grass. Ito yung ating pang-cut grass. Oh, sana may ano to? Ano ko? Sana may gas pa. Bah, wala pala tayong gloves Hanap nga tayo ng gloves dito. Yun, may nakita tayong gloves. Natin yung ating mower kasi naalis yung screw. Ito ay nawala yung ano. Nasaan kaya yung ano? Screw malaki, hanapin muna natin. Ano ba yan? Nawala pa. Kaya napunta yun. Natin makita yung ganito mga kamama, yung nakasaksak dito. Yan, dyan. Nahulog pa. Kanina nakita ko nawala pa. Ito, ang nakita ko. Saan kaya nahulog yun? Ano ba yan? Saan kaya tumalasik? Kulay, ano yun? Silver Hindi tayo makakatapos dito sa bahay. Punta na tayo kay Kapapa. Mag-weed whacker muna tayo doon. So yun mga kamama, nawala yung pinaka-screw nitong malaki. Sasabihin muna natin kay Kapapa. So mamaya na natin itutuloy yung ating pagka-cut grass dito sa paligid ng bahay. Doon na muna tayo sa simbahan at saka sa sementeryo. Tutulungan natin ang ating Kapapa. So magbaan muna tayo ng tubig. Magpasirit muna tayo ng para sa lamok para hindi tayo kagatin ng lamok. So gamitin natin yung truck kasi nandoon nakalagay yung mga kagamitan nating gamit sa pang-cut grass. May naggagawa ng ano namin, mga poste, binabago yung kulay. Yan
So, ayan na po yung ating pang weed whacker, pang blower. Ito yung ano niya, panglagay doon sa ano. Ito yung nakakapag-cut ng grass. Kasi pag umikot yan, mabilis putol ang grass. Tapos yung gas natin. So, isarado na natin. Yeah! Ayan. Punta na tayo kay Kapapa. Tulong na tayo kasi nasira yung aking mower. Hahanapin ko pa yung screw. Mamayang hapon na natin yan ipagpapatuloy yung sa paligid ng ating kabahayan. Gamitin natin, magpapaturo po tayo kay Kapapa dahil hindi pa po ako marunong gumamit niyan. Ang atin pong titirahin ay yung mga gilid-gilid ba, yung mga excess na ganyan. Si Kapapa, yung mag-tractor siya, ayun o. Yan, yung buong paligid na aming kinakat grass. Ito yung sementeryo, yan. Hanggang dun. Yun naman yung simbahan, paikot-ikot. Hanggang sa likod pa po. Ayan po ay ating ikakat grass. So yan, maglalagay si Kapapa ng gas. Ito pala pag ginanon, hahaba pala yung kulay orange na yon. Yun, humaba lang nga. Ulitin mo nga pa. O, tama na. Okay. Paano ba? Ayan. Oh, ganun pala. Okay. Kasi hindi pa po ako sanay dyan. Iiwasan po yung mga bato-bato. Kasi baka maputol yung wire. Ha? Kaya nga, ukab-ukab. Tinuturuan po ako ni Kapapa kasi hindi pa po ako sanay. Nauukab po. Ito yung nangyari sa ginawa ko, naukab. Ayan o, naukab. So yan po, bagaman hindi pa po tayo masyadong sanay, pero not bad na rin po yung aking ginawa. Tingnan nyo. So yan oh. So yan, malinis na. Diba? So dyan naman tayo sa isang linya na yan. Ikot-ikot. Yun, si Kapapa oh. Yan. Remote po pala tayo ng salamin.
Kukuhanin po natin yung salamin sa truck at baka mapitikan yung ating mata. So ito, salamin tayo. Meron po tayo nakalagay sa tenga para hindi po masira yung ating pandinig. Meron tayong salamin, may gloves. So yan, pagpatuloy na natin yung ating ginagawa. Nakakausad-usad na po ako. Nakakapaapat na linya na po tayo. 1, 2, 3. Paapat na linya na po ito na wiwid whacker natin. So yan. Teka, paano tayo mag-video nito? Manipis naman po to. So yun po, bago tayo, pag nag-weed whacker po tayo, nagpapatabi-tabi po tayo, syempre po, ito po yung mga nakahibing. I-respect po natin. Sasabihin ko pa lang po sa kanila ay, tabi-tabi po, lilinisin ko lang po yung inyong tahanan para malinis. Ganun po, para i-respect po din natin mga yumahana. Maganda na po yung inyong tirahan. Pala yung weed whacker, yung kamay mo parang nakukuryente. Oh, ala oh, ano ba yung nararamdaman ng kamay ko? Parang tumatarning. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. First time kong mag-weed whacker, ang kamay ko parang grounded. Ay, grabe. Nakakarami na tayo mga kamama. So yan, panglimang linya na po tayo. Inom muna tayo ng tubig. Ang hirap magbukas ng tubigan, sakit ng kamay. Aray ko. Walang lakas yung kamay ni kamama, aray. Parang walang kalakas-lakas, aray ko. Grabe, ganito pala ito. Ba't kaya si Papa okay lang? Ako ang sakit ng kamay ko. Aray ko, mali siguro yung paghawak ko, gigil. Baka gigil na gigil ako kaya ganun. Ang sakit eh. Oh, parang pag ginanon mo, parang, uy, hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Hindi ko maipaliwanag sa inyo kung ano nararamdaman ko. Parang ewan, mayroong something sa kamay ko na, grabe, ewan kung ano ibig sabihin eh. Hirap palang mag-weed whacker. Wala pa, pang lakas ang kamay ko, hindi ko kaya. Kailan matatanggal yun? Tama na pa? Okay.
Mama, tapos na po tayo mag weed whacker. Wala doon, yan. Hanggang doon yung last natin. Bali yung pinakadulong-dulo na ubos yung gas ko. So binunot-bunot ko na lang yung ibabaw. Pero as in talagang dulong-dulo na lang. So yan, lahat yan. Paligid ng yung sementeryo na yan. Eh, nilinis natin. Yan. So si Kapapa hindi pa tapos. Pero ako dito sa mga puntod-puntod ng paligid ng mga ano na yan ay natapos ko na. So uwi na muna siguro ako kasi hindi pa ako nanananghalian. Ewan ko lang si Kapapa kung manananghalian yan. Pero ako manananghalian ako, kailangan ko ng lakas. So yun si Kapapa natin. No? Bali ay, ang dami na niyang na ano. Ay, nandun na, natapos na siya doon sa harap. Likod na lang siya. Bali yung linya na yan hindi ko pa na ano kasi nga naubos yung gas ko. Ayan o. Subukan nating lagyan at tapusin nga itong loob. Ito na lang yung side na lang na to. Ikaw na? Ikaw na? Oo, ako na. Okay, thank you. Kasi nasakit na ng kamay ko. Uuwi ka, kakain ka? Hindi. Mamaya ka nakakain. So Papa, wala nang gas yan ha. Bukas mo na itutuloy yung weed whacker, di ba? Yes. Pagkatapos mong mag-tractor. So yun, si Kapapa po natin ay magpapatuloy mag-cut grass. Tatapusin niya po yung hanggang likod doon. Kunti na lang po. Kasi natapos na po namin to. Eh itong pinakamahirap. Eh doon kasi ano na yan, flat lang siya. Hindi pa ikot-ikot. Pinapauwi na niya at kumain na daw po. At dalhan ko na lang daw po siya ng merienda. So yun po, pauwi na tayo mga kamama. At yung pong mga hindi ko natapos na weed whacker, bukas na po niya itutuloy. Ito pong kinakat namin itong mga kamama. Extra ano po namin yan, kita. Tuwing ano lang po yan, tuwing summer. Pag winter, wala na. Pag start po kami niya ng mga June, matatapos po kami ng November. So yun, nagsisimula na si Kapapa natin sa likod. Wow, maaga siyang matatapos ngayon. Kasi nga tinulungan ko. Weed whacker na lang, saglit na lang yun sa kanya kasi expert siya sa mga ganon. Eh ako ngayon lang po ako nag-weed whack. Nanibago po yung kamay ko, parang nanginginig. Eh si Kapapa po, sanay na yan. Dahil siya po talaga ang gumagawa nito. Eh wala po naman akong ginagawa, kaya tinulungan ko po siya. So yun po, kukuhanan na natin siya ng merienda. Natin si Kapapa, ito na po yung kanyang merienda. Nasaan kaya yun? Woo! Ay, maingay nga palang machine. Hindi niya ako maririnig. Yan po yung sa likod pa. Kaya lang po, magandang anuhin yan kasi flat lang siya, oh. Paikot-ikot lang siya dyan. And then that's it. Sayang po naman. Sayang ang kita tuwing summer lang po naman to. Kasi pag winter, wala na. Wala na tong aming extra na to. Tingnan natin yung kanyang merienda. Buhay yung kotse eh. Thank you. You're welcome pa. Kumakain ng bata. Uwi na ako? O siya, sige na. Bye bye. Nakain na po siya. Tatapusin lang po ni Kapapa yung paligid na yan. Ito naman po tapos na. Yan, yung malawak na yan. Natapos na namin. Natapos na namin yan. Bale, ang gagawin na lang natin pagkatapos nito ay yung sa bahay. Kasi nga nasira yung aking manual. May nahulog na nakasuot doon sa handle. So, kailangang papalitan nyo ni Kapapa. Hanap siya ng pangpalit. Uwi na po muna tayo at kumain tayo ng tanghalian. Mamaya na natin ipagpapatuloy sa bahay yung hindi ko natapos. Ipapagawa ko muna kay Kapapa yung nahulog.
Yun mga kamama, bali, tinutuloy na po ni Kapapa yung kinakat glass ko sa labas ng bahay namin. Kasi, na-repair niya na po yung aking mower. Humanap siya ng ibang screw tapos inilagay niya. So, yun ngayon, naayos niya na. Siya na po yung nagtuloy. Tingnan natin dito sa likod kung anong dapat nating maitulong. Kasi kailangan nating i-weedwhack din ito. Kasi yon. Ayun yung mga natira-tirang yan, no. Sa mga gilid-gilid, sa mga ilalim yan. Mahaba na yan. Kailangan nating i-weedwhack yan. Yan. Kasi nga ito, may nakabara. Kaya hindi ko malinis. Tapos ng ating Kapapa, pero maraming dumi sa ating daanan. Wawalisin natin yan. Yan, oh. Ay, hindi pa pala tapos, nasa likod. Walisin natin to para hindi na pumasok sa loob ng bahay. Kasi pag natapakan ng tsinelas, kasama lahat yan sa loob. Didikit sa mat. Pwede rin naman ang blower, kaya lang walis na lang, saglit lang naman to. Oy, nagbo-blower na pala yung Kapapa natin doon sa dulo. Bino-blower na pala yung iba. Ginagamit na pala ng blower. Ako walis lang. Ayun ang Kapapa natin, magamit ng blower. Kasi ang dumi doon sa daanan, no? Ayan na ba? Ayan, ang dumi, oh. Kita nyo? Yan. May blower palang dalang ating Kapapa. Ang sipag na Kapapa natin. Ayan, oh. Napakasipag ngayong araw na to, ah. Pa, doon, di ko pa nawalis. Napakasipag na Kapapa natin, oh. Wala. Useless na naman itong walis natin. Kasi, di ko alam. Ginamitan niya pala ng blower. Di ko naririnig. Akala ko yung tumutunog na yun, yung weedwhacker pa. So, yun. Tinulungan lang tayo ng ating Kapapa sa pagwawalis. Ito ko yung paligid ng aming bahay. Yan yung kanyang kinat grass. So yan, doon. Yan. Malinis na. Diba mga kamama, ang linis. Sarap tingnan. Pag maganda talaga yung surrounding, malinis, ang sarap. Sarap ng pakiramdam, oh. So yan ang linis ng ating kapaligiran, oh. Ang gandang tingnan. Kita nyo, malinis naman linis. Pwede na namang magtatambling dito ang ating kabebe. Mag-soccer, malinis na naman ang ating surrounding. Etong ating trampoline na yan, baka i-dispose na natin yan. Malaki na ang kabebe natin. Minsan-minsan na lang niya yan ginagamit.
So yan, yan yung ang kinatgrass ng ating kapapa. Nakita nyo? Yan yung ating mga tanim. So yan, nakita nyo, malinis na malinis yung ating kapaligiran. At dito sa likod, yun nga, itinumba namin yung basketballan ni Kabebe dahil mahangin, baka matumbahan yung sasakyan. So yan, malinis na, hindi ko nakita yung nawawala. So yan, nakalimutan ko pala ibalik ito kanina. Binalik na ni Kapapa. Ito, yan. Yan. Okay. Hindi ko na nataniman to. So yan. Okay, tapos na, malinis na malinis na. Ito po yung ating kinakat sa ating bahay. Dati po yan, punong-puno ng grass. Kaya lang dito kami nagpa-park kasi wala kaming garage. Yung ilalim ng sasakyan, hindi na nagkakaroon ng grass. Pero okay lang. Yan na din yan. So yan, tapos na po. Tapos na yung ating paligid. So yan. Balik na lang Kapapa natin yung mga sasakyan kasi inalis niya dito. Inalis niya kasi nga magka-cut grass kami. So yun, ibabalik na niya. Inilagay niya dun. Parking naman din yan. Means wala naman nagpa-parking yan. O saan nagpunta si Kapapa? Oy, doon siya dadaan para maganda yung pagkakaikot niya. Yan ay parking ng mga senior. May mga nagpa-park dyan kapag may nagkakainan lang dyan sa senior. So open lagi yan, libre kami dyan. So yan, siguro dito siya dadaan, hindi dito. Kasi mas maganda yung turn niya dito pag dito siya nagmula. Ayun na nga, dyan na nga dumaan. So yan, toink. Ayan, nakapark na yung kanya. Ayan, kasi malinis na. Binalik na niya. Isa pa, yung kulay puti naman. Yun, yung isang puti naman na ibabalik niya. Para nakapwesto na naman sila. Wala kasi kami kamamang garage na paglalagyan ng sasakyan namin. So dito lang namin nilalagay sa likod. Meron man kami shed. Dalawa yung shed namin, isa yung nandun sa gilid dyan. Pero okay lang naman. Dito lang sila. Dati yung may-ari ng bahay nito, nung hindi yung former owner ng bahay namin, meron siya ditong tent na pagkalaki-laki. Kaya lang inalis na niya, hindi ko rin naman type kasi pag humahangin. Nilagyan niya para yung mga sasakyan niya, yung dito din nakapark, may bubong ba. Siguro kung lalagyan ko na lang ng tent na malaki, maggawa na lang ako ng bubong. Pinakabubong na malapad. Yung talagang matibay para forever na, steady, hindi yung tent. Pag humangin kasi, ayun. Pero ngayon, wala naman siyang bubong pa. Kasi ngayon, meron kasi ngayon, yung wire mababa. Ayan na kasi Kapapa. Dito siya dumaan ulit. Tcharan! Ito naman yung ginagamit natin mga kamama. Ang ating Sea Highlander. Yan. At ito naman ang ating si Tacoma. Lahat po yan ay Toyota kasi ang asawa ko po Toyota lover. Pala yung napakita ko na dati sa inyo. Yung nag-camping kami, dalawa yung napatakan ng bato, tsaka yung malaki na yun. Pero at least medyo sa taas, hindi siya dito sa may pinaka-driver na kasi pag dito obstruction, bawal, kailangan natin palitan. So yan naman, hindi naman nakaka-obstruct, kaya okay lang yan. Wag lang papasukin ng lamig. So yun mga kamama, natapos na po natin ang ating trabaho na pagka-cut grass doon po sa simbahan at saka dito sa bahay. So tapos na po. So yun lang po ang vlog natin for today. Thank you for watching. Bye bye.